Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1081. Hindi mo kasalanan ito. Peter, malaya ka na rin sa lalong madaling panahon. May pera ako sa credit card, at ang password ay kaarawan ni Ellie. Gamitin mo yun para sa gastusin mo sa ospital. Habang nagsasalita si Olivia, inanunsyo sa loudspeaker na maaari nang sumakay sa eroplanong papunta sa bansang T-Nation. Agad na inagaw ni Sharon ang telepono at ibinaba ito. Hindi pa ako tapos magsalita. Pak! Sampal! Nagsasalita pa si Olivia nang bigla siyang sinampal ni Sharon sa mukha. Mariin pa nitong sinabi habang nagngingit-ngit, isa kang walang hiya. Bakit ang daldal mo? Tinatangka mo bang magpadala ng lihim na mensahe? Hindi ako ganun, sagot ni Olivia habang umiiyak. Lubos na nasugatan si Peter kaya halos hindi na siya makapagsalita. Paano ako makakapagpadala ng lihim na mensahe? Nag-aalala lang ako na lalo pa siyang madadamay sa kaguluhang ito. Napaisip si Sharon at sumang-ayon. Oo nga, tama ka riyan. Handa mong ipagkanulo si Charlotte para lang sa lalaking iyon, kaya imposible na hayaang malagay siya sa panganib muli. Bukod pa riyan, sobrang sakit na ng kalagayan niya, halos nasa bingit na ng kamatayan. Wala naman siyang magagawa kahit pa magpadala ka ng mensahe. Nakayuko lang si Olivia at patuloy na umiiyak. Halika na, buhatin mo ang bata at sumama ka sa akin sa eroplano. Bilis, utos ni Sharon. Tumayo si Olivia habang karga si Ellie at sumunod ng tahimik. May dalawang banyagang gwardya na nagbabantay sa kanya kaya wala siyang magawa kahit ano. Ang tanging nagawa niya lang ay yumuko at manatiling tahimik. Mahaba ang pila papasok sa eroplano, ngunit dahil first class ang ticket ni Sharon, pwede silang mauna at hindi pumila. Kaya dumaan sila sa hiwalay na linya at naghintay habang tinitingnan ng mga officer ang kanilang mga tiket. Lumingon si Olivia upang silipin ang paligid. Wala ni isang humahabol sa kanila. Nagsimulang kabahan si Olivia. Kapag nagpatuloy ito, talagang makakarating kami sa T-Nation. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Charlotte ang kanyang grupo at nagmamadaling pumunta sa paliparan. Pagkababa nila ng sasakyan, tumakbo agad sila patungo sa opisina ng seguridad. Si Jade naman ay nanguna sa kanyang grupo para hanapin sina Sharon at ang iba pa. Si Morgan ay tinatawagan ng pamunuan ng Wildefield International Airport at sinusubukang makuha ang mga security footage upang mapabilis ang paghahanap. Sa kasamaang palad, dahil sa pagmamadali, hindi nila nagawang tumawag muna o mapatunayan ang kanilang pagkakakilanlan. Balisa si Charlotte, nakatayo siya sa departure hall at lumilingalinga, na sinusubukang makita ang kanyang anak. Halos mabaliw na siya. Matagal nang nawawala si Ellie, at tinansya ni Charlotte na baka sumasakay na ito ng eroplano kasama si Sharon sa mga sandaling iyon. Halos imposibleng mahanap si Ellie kung hindi nila alam kung saang bansa siya dadalhin. Dahil sa labis na pagkabigla, sinimulan ni Charlotte na lapitan ang bawat batang kasing edad ni Ellie. Gusto niyang makita kung si Ellie ba iyon na pinilit lang na magbago ng anyo. Sa kanyang pagkadismaya, wala ni isa sa kanila ang kanyang anak. Ano ba yan? Bakit mo hinahatak ang anak ko? Galit na itinulak si Charlotte ng mga magulang. Isa pa nga sa kanila ay tumawag sa gwardya at nagsumbong, yung babaeng iyon ay paikot-ikot at hinihila ang mga bata. Natakot tuloy ang anak ko. Hinahanap ko lang ang anak ko, sagot ni Charlotte. Pero anak ko ito, patawarin niyo na lang siya. Siguro ay nababaliw na sa pag-aalala dahil nawawala ang anak niya. Magulang din naman kayo, kaya sana maintindihan niyo. Ano ba yan? Baliw yata iyon, reklamo ng inang galit bago umalis kasama ang kanyang anak. Lubos nang nalito si Charlotte at hindi alam ang gagawin. Hindi pa rin nakakakita ng bakas si Jade, at si Morgan naman ay pinagsasabihan ng kanyang kausap na kailangan muna nilang kausapin ang mga tagapamahala at mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Morgan. Galit na galit si Morgan kaya napasigaw siya, napaka-importante nito. Bawat segundo ay mahalaga. Kaya pwede bang gawin mo muna ang hinihiling ko at saka na lang ang mga papeles? Pasensya na, pero kailangan naming sundin ang protocol. Ikaw, Charlotte, tawag ng isang pamilyar na tinig. Paglingon ni Charlotte, nakita niya si Zachary na papalapit.
Agad nitong itinuro ang espesyal na linya. Doon tayo dadaan. Naayos ko na ang lahat, sabi ni Zachary. Bilis utos ni Charlotte sa kanyang mga tauhan upang dumaan sa espesyal na daan. Nalaman mo na ba kung anong flight ang sinasakyan nila? Tanong ni Charlotte habang tumatakbo ng kabado. Sasakay sila ng eroplano papuntang T-Nation. Mariing nagngit-ngit si Charlotte, ang galing talagang pumili ng lugar ni Sharon Blackwood. Akala niya ba hindi ako pupunta roon dahil puno yun ng masasakit na alaala para sa akin? Kaya ba niya dinala si Ellie doon? Marahil iniisip niya na ang pinakadelikadong lugar ang siyang pinakadihinalang lugar, sagot ni Zachary habang nakakunot ang noo. Paano mo nalaman kung anong flight ang sinasakyan nila? Hindi malaman ng grupo ko kahit anong impormasyon, tanong ni Charlotte nang may pagtataka. Si Peter ang tumawag sa akin, sagot ni Zachary. Binugbog siya ng mga tauhan ni Sharon at ikinulong ng 1 buwan, pero pinalaya na siya nito lang. Tumawag si Olivia sa kanya at sinadya niyang ibigay ang impormasyon. Tulad ng inakala ko, ang tanga talaga ni Olivia. Bakit hindi niya agad sinabi sa akin ang lahat? Matagal ko na sanang nailigtas si Peter at hindi na sana siya tinakot ng ganun, reklamo ni Charlotte na puno ng galit. Nabulag siya ng damdamin, sagot ni Zachary na mas kalmado. Dinugtungan pa niya, sumasakay na sila ngayon. Kailangan nating magmadali. Tawagan mo ang paliparan at ipahinto ang eroplano. Utos ni Charlotte agad. Ginagawa pa nila ang mga papeles. Mga papeles? Ano ba yan? Anak ng tinapa, sila kung may mangyari sa anak ko. Sigaw ni Charlotte na halos mawalan na ng katinuan sa sobrang galit. Hindi tayo nasa Erihal, kaya walang espesyal na pribilehiyo para sa mga mayaman dito, paalala ni Zachary. Kinausap ko na ang mga pulis sa T-Nation mula nang malaman natin ang destinasyon. Huwag kang mag-alala. Hindi na nakinig si Charlotte. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gate ng pagsakay. Nakasakay na noon sa eroplano sina Sharon at ang iba pa. Huminga ng malalim si Sharon. Paalis na ang eroplano, at sa wakas makakaalis na ako rito ng ligtas. Habang kasama ko ang batang ito, hindi maglalakas loob ang pamilya Noct at ang pamilya Lindbergh na habulin ako. May plano na si Sharon. Mananatili muna siya sa Coldbridge at aalis muli kapag kumalma na ang sitwasyon. Palalayain mo naman kami pagdating sa T-Nation, hindi ba? Tanong ni Olivia na nanginginig sa takot. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Sharon, ngunit agad siyang naging alerto at tumingin-tingin sa paligid dahil baka may makarinig sa kanila. Wala namang saysay na isama mo pa kami, sabi ni Olivia. Kapag kasama mo si Ellie, hindi ka titigilan ni na Ginoong Noct at Charlotte. Mas mabuti pang palayain mo na lang kami para hindi ka na nila hanapin. Akala mo ba tanga ako? Singhal ni Sharon habang nakakunot ang noo. Ako ang pumatay kay Ginang Berry at binastos ko si Charlotte noon. Imposibleng palayain nila ako. Papatayin nila ako kung wala akong pambalanse laban sa kanila. Pero, tumahimik ka na. Pagbabanta ni Sharon habang nakatutok ang daliri kay Olivia. Papatayin kita kapag nagsalita ka pa ng kalokohan. Hindi na nang ahas magsalita si Olivia. Mahigpit niyang niyakap si Ellie. Miss, tulog pa ba ang bata? Tanong ng flight attendant. Pakiupo na siya at lagyan ng seatbelt. Aalis na po ang eroplano. Sige, salamat, sagot ni Sharon na may pilit ng ngiti bago lumingon kay Olivia. Gawin mo ang sabi ng babae. Huwag mo siyang yakapin ng ganyan, pinagpapawisan siya dahil sa iyo. Hindi umangal si Olivia. Dahan-dahan niyang inupo si Ellie at nilagyan ng seatbelt. Sa sandaling iyon, unti-unting nawawala ang bisa ng gamot pampatulog. Kumilos si Ellie at tila magigising na. Nanigas ang mukha ni Sharon. Hinintay muna niyang makaalis ang flight attendant bago sumigaw ng mahina, anong nangyayari? Hindi ba sinabi kong bigyan siya ng malakas na dosis? Bakit siya nagigising? May sakit siya kaya hindi siya pwedeng bigyan ng sobrang gamot pampatulog, sagot ni Olivia ng mahina. Yung ibinigay ko ay sobra na sa karaniwan. Anong gagawin ko kung magising siya at magingay? Bigyan mo pa siya ngayon ng gamot. Utos ni Sharon na iritado. Hindi pwede. Hindi na niya kakayanin, sagot ni Olivia habang nanginginig sa takot. Nagsimulang tumingin sa kanila ang ibang pasahero dahil napansin nilang kakaiba ang kilos ng mga ito. Masamang tiningnan ni Sharon si Olivia. Hindi na siya nagsalita dahil ayaw niyang mapansin ng iba.
Kinuha na lang niya ang 2 tableta ng pampatulog, dinurog iyon, at inilagay sa bote ng tubig. Pagkatapos ay inalag niya ito at tinangkang ipainom kay Ellie. Hindi mo pwede yan gawin. Mariing sabi ni Olivia na mabilis na pinigilan si Sharon. Umalis ka. Hinampas ni Sharon ang kamay ni Olivia, ngunit determinado si Olivia na protektahan si Ellie. Nag-away ang dalawa at nakakuha ng atensyon ng ibang pasahero. Isang antok na pasahero ang nagreklamo sa inis, pakihinaan naman ninyo ang boses ninyo. Lumapit ang isang stewardess at nagtanong, anong nangyayari? Wala ito, sagot ni Sharon sabay lingon kay Olivia upang sinyasan itong magsinungaling. Napayuko si Olivia at halos hindi huminga ng malakas. Sa mga sandaling iyon, pinag-iisipan niya kung dapat bang sabihin sa stewardess ang totoo. Kung gagawin ko iyon, maaaring arestuhin ng pulis sa eroplano si Sharon. Ngunit natakot si Olivia nang makita ang 4 na banyagang bodyguard. Mga mamamatay tao sila, kapag naipit sila, baka gumanti at madamay ang ibang pasahero. Pakisigurong nakalagay ang seatbelt ninyo. Aalis na ang eroplano, paalala ng stewardess. Bakit hindi pa tayo umaalis? Gulat na tanong ni Sharon. Matagal na tayong nakasakay pero bakit bukas pa rin ang gate? May pasaherong paparating. Ang kanyang bagahe ay inihahatid na, sagot ng stewardess. Ano ba yan? Sigaw ni Sharon habang tinitingnan ang relo. Lagpas na sa oras ng pag-alis pero bakit hindi pa tayo lumilipad? Sinasayang ninyo ang oras namin. Hindi ba kasing halaga ang oras namin sa inyo? Hindi po iyon. Miss, ang pasahero kasi. Lahat ba kami kailangan maghintay dahil lang sa isang taong nahuli? Galit na sigaw ni Sharon at nagsimulang gumawa ng eksena. Maghihintay ba kami magpakailanman kung hindi siya darating? Panahon ng bakasyon ngayon at ang dami ng gustong umuwi. Kung patuloy kayong magpapaliban, baka ma-postpone o ma-cancel pa ang flight na ito. Ngunit, susubukan sanang magpaliwanag ng stewardess pero nakisali na rin ang ibang pasahero. Oo nga, tama siya. Mahalaga rin ang oras namin, at hindi nyo pwedeng ipaghintay ang lahat para lang sa isang tao. Tama, paano kung hindi na tayo makalipad kung makonsela ito? Isara nyo na ang pinto o magrereklamo ako. Sinubukan ng ilang stewardess na ipaliwanag ang sitwasyon pero ayaw makinig ng mga pasahero. Pinalala pa ni Sharon ang sitwasyon sa pag-udyok sa kanila. Dahil doon, napilitan ang mga stewardess na humingi ng tagubilin sa piloto. Kinabahan si Sharon. Kapag nagpatuloy ito, baka maabutin sila nina Charlotte at Zachary bago pa sila makaalis. Samantala, bahagyang natuwa si Olivia. Noong tinawagan niya si Peter kanina, sinadya niyang iparinig ang impormasyon. Malamang ibinahagi na niya iyon kina Charlotte o Zachary. Baka papunta na sila ngayon. Nakarating na sina Zachary at Charlotte sa gate noon. Sa kasamaang palad, naalis na ang bridge at ang huling pasahero ay isinasakay na sa eroplano gamit ang sasakyan. Nakasara na ang pinto at papalayo na ang mga tauhan ng paliparan. Teka, sigaw ni Zachary habang hinahawakan ang isa sa mga tauhan. Buksan ninyo ang pinto, hindi pwedeng lumipad ang eroplanong iyon. May kidnapper doon kasama ang anak ko. Wala kaming natatanggap na ganoong ulat. Kung totoo iyon, tumawag po kayo ng pulis. Sagot ng tauhan habang nakakunot noo. Wala nang oras para dyan. Buksan ninyo ang pinto ngayon. Gihit ni Zachary. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Sinusubukan sanang ipaliwanag ng tauhan ang sitwasyon nang biglang sumugod si Charlotte nang hindi nakikinig. Hoy, anong ginagawa ninyo? Sinubukang pigilan ng mga tauhan si Charlotte at sabay silang tumawag ng mga gwardya. Habang nagkakagulo sila, nakasakay na ang huling pasahero sa eroplano. Nagsara na ang pinto at muling nagpahayag ang stewardess, nakapasok na ang huling pasahero at nakasara na ang pinto. Aalis na tayo sa ilang sandali kaya pakiusap, close ang seatbelt ninyo. Nang marinig yun at makita ang pagsasara ng pinto, nawalan ng pag-asa si Olivia. Si Sharon naman ay nakahinga ng maluwag. Kabanata 1085. Nagising si Ellie na hilo at pagod. Masama ang kanyang pakiramdam dahil uminom siya ng gamot pampatulog. Anong nangyayari Ellie? Ayos ka lang ba? Agad na tanong ni Olivia habang inaalo ang bata. Nasaan tayo Miss Peyton? Tanong ni Ellie habang umiiyak.
Masama ang pakiramdam ko. Gusto ko si Mommy. Magpakabait ka, Ellie. Paparating na ang mommy mo. Naramdaman ni Olivia ang matinding guilt. Pakiramdam niya ay niloko niya sina Charlotte at Ellie. Masama talaga ang pakiramdam ko. Biglang nagsimulang masuka si Ellie. Mabilis na binuksan ni Olivia ang isang bag para doon siya sa muka. Nakita iyon ni Sharon sa gilid at nandidiring tumingin. Dumating ang stewardess at nagtanong, anong nangyayari sa bata? Siya, wala lang. Nahihilo lang siya sa biyahe at okay na siya maya-maya. Pakiusap na umalis na agad ang eroplano, singit ni Sharon sabay pinutol sa pagsasalita ni Olivia. Sigurado ka bang ayos lang siya? Tanong ng stewardess na nag-aalala. Sabi ko ayos lang siya. Bakit ka ba nakikialam? Lumipad na kayo at tigilan ang katagalan na ito. Inis na sigaw ni Sharon. Wala nang nagawa ang stewardess kundi umalis. Binuksan ni Olivia ang isang bote ng tubig at pinainom si Ellie. Patuloy na hindi komportable si Ellie at umiiyak habang hinahanap ang kanyang ina. Biglang inagaw ni Sharon ang bote ng tubig at nilagyan ito ng gamot pampatulog bago hinalo. Sinubukan niyang ipainom ito kay Ellie. Tinangkang pigilan ni Olivia, pero pinigilan siya ng bodyguard ni Sharon sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang balikat. Napakalakas ng puwersa na halos mabali ang buto ni Olivia. Hindi na siya makagalaw. Pinisil ni Sharon ang pisngi ni Ellie para mapilitan itong inumin ang may halong gamot na tubig. Nakilala ni Ellie si Sharon. Namutla siya sa takot at nagsabi, ikaw, masamang babae ka, ano bang, Hindi pa natatapos ni Ellie ang sinasabi niya nang itulak ni Sharon sa kanya ang tubig. Huwag mo siyang saktan. Sinubukan ni Olivia na pigilan si Sharon, ngunit pinigilan siya ng bodyguard na halos hindi siya makakilos. Hoy, anong ginagawa ninyo dyan? Tanong ng isang pasahero na nakapansin na may kakaiba. Sigurado ba kayo ang tagapag-alaga ng bata? Siyempre ako, kasinungalingan ni Sharon. Pasaway lang ang bata at ayaw inumin ang gamot kahit may sakit siya. Kaya pinipilit ko lang siyang painumin nito. Anong klaseng magulang ang nagpapainom ng gamot ng ganyan? Sabi ng pasahero na patuloy na nakaramdam ng kaba. Ikaw ba ang mananagot kung umiyak siya ng malakas at istorbohin ang ibang pasahero? Reklamo ni Sharon. Diyos ko, mahirap maging magulang ngayon. Kapag maingay ang bata, sinasabi ng lahat na hindi ko siya tinuturuan. Pero kapag pinapainom ko naman ng gamot, sinasabi ninyong pinahihirapan ko siya. Ikaw, tama na, huwag ka nang makialam. Wala ka namang kinalaman dito, sabat ng kaibigan ng pasahero. Tumigil na sa pagrereklamo ang pasaherong iyon. Masamang tinitigan ni Sharon ang mga tao at ipinagpatuloy ang pagpipilit kay Ellie na inumin ang gamot. Patuloy na nagpupumigla si Ellie at napapaubo ng malakas kaya hindi na makapagsalita. Sa mga sandaling iyon, nabasag na nina Charlotte at Zachary ang glass door at hinahanap na ang kanilang pribadong eroplano. Sa kasamaang palad, hindi ito nakaparada malapit sa boarding area. Nasa ibang lokasyon ito at kailangang sumakay pa ng sasakyan papunta roon. Hinawakan ni Zachary ang isa sa mga tauhan at tinanong kung nasaan ang private jet. Samantala, sumakay naman si Charlotte sa isang sasakyan at naghahanda ng sumugod. Biglang dumating ang mga gwardya ng paliparan para pigilan sila, ngunit pinangunahan ni Ben ang kanyang mga tauhan upang harangin ang mga gwardya. Pinangunahan ni Zachary si Charlotte papasok sa sasakyan at handa na silang sumugod upang sagipin ang kanilang anak. Ngunit laking dismaya nila nang makita nilang lumilipad na ang eroplanong hinahanap nila habang pinaandar nila ang makina ng kotse. Sumigaw ang isang tauhan, "Hoy! Yung eroplanong hinahanap ninyo, nakaalis na." Napatitig si Charlotte sa eroplano sa gulat habang nanigas ang buong katawan niya. Ihanda ang isang private jet papuntang T-Nation ngayon din. Utos ni Zachary na mabilis nagplano ng susunod na hakbang. Naiintindihan, sagot ni Ben bago agad itong umalis para asikasuhin. Kung matatagalan iyon, mag-book na lang ng pinakaunang flight papunta roon. Naiintindihan, tawagan ang paliparan at ipabalik ang eroplanong iyon ngayon din. Sabik na sabi ni Charlotte. Hindi gagalaw ang paliparan ng ganoon kalala hanggat walang distress call mula sa eroplano. Pagkatapos nilang magpadala ng request at makuha ang approval, nakalapag na ang eroplano sa T-Nation, paliwanag ni Zachary.
Lalong natarante si Charlotte matapos marinig ang sinabi ni Zachary. Kailangan nating lumipad ngayon din. Giit niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga manager ng paliparan. Nakipag-usap si Zachary sa kanila habang inaatasan ni Ben ang mga tauhan nila na ihanda ang pribadong eroplano. Nangangatog na sa kaba si Charlotte habang pinapanood ang lahat. Sa oras na iyon, tumawag si Lupin at nagulat, "Miss Lindbergh, handa na po ang ating pribadong eroplano. Makakaalis ito mula HCT sa loob ng 1 oras. Magandang balita iyan. Pupunta kami ngayon din," sagot ni Charlotte. Mabilis niyang tiningnan si Zachary bago palihim na umalis kasama sina Morgan at ang iba pa. "Aalis tayo nang hindi sinasama si Mr. Noct?" Mahinang tanong ni Morgan. "Makakasagabal lang siya, hindi ko siya palalampasan ngayong pagkakataon," sagot ni Charlotte. Naiinis pa rin siya sa paraan ng paghawak ni Zachary sa sitwasyon. Dapat talagang mamatay ng masama si Sharon, at hindi natin siya pwedeng hayaang makawala. "Huwag kang mag-alala. Bibilisan ko ang pagmamaneho papuntang HCT," sabi ni Morgan. "Kailangan nating makarating doon sa loob ng 1 oras. Walang kahit kaunting pagkaantala." Naiintindihan. Pinangunahan ni Charlotte ang kanyang mga tauhan at mabilis na nagtungo sa paliparan ng HCT. Naipadala na ni Lupin ang lahat ng mga dokumento sa paglalakbay at nakipag-ugnayan pa sa kanilang mga tauhan sa T-Nation para subaybayan si Sharon. Partikular na bili ni Charlotte, "Subaybayan ninyo siya ng palihim. Huwag ninyong hayaang saktan niya si Ellie. Hintayin ninyo akong makarating dahil ako mismo ang haharap sa kanya." "Naiintindihan ko, nasabihan ko na rin sila," sagot ni Lupin. Laging maingat at masipag si Lupin. Kahit nasa HCT siya bilang tagabantay, patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay Morgan para sa mga balita. Inihanda niya agad ang pribadong eroplano nang malaman niya ang nangyayari sa Wildefield International Airport. Mabuti na lamang at handa na siya kung sakaling hindi maganda ang kahihinatnan. Nagbunga ang kanyang pagiging maagap. Pinangunahan ni Charlotte ang kanyang mga kasama at sumakay sa eroplano. Tumawag si Zachary sa mga sandaling iyon at nagtanong, "Nasaan ka?" "Handa na ang pribadong jet, makakaalis tayo sa loob ng 1 oras." "Nasa eroplano na ako," malamig na sagot ni Charlotte. "Ako na ang magliligtas kay Ellie at ihahatid siya pabalik ng ligtas. Hindi mo na kailangang sumama." "Charlotte." Inihang ni Charlotte ang tawag bago pa man makapagsalita si Zachary. Hinawakan ni Zachary ang kanyang telepono at malalim na napabuntong hininga. Hindi pa rin siya nagtitiwala sa akin at iniisip niyang hahadlangan ko lang siya. Kaya palihim siyang umalis at nauna nang bumiyahe papuntang T-Nation. "Akala ko'y nagpunta lang sila para ihanda ang eroplano," sabi ni Ben upang kahit papaano ay mapagaan ang loob ni Zachary. "Pero ayos lang, masyado lang talaga tayong nag-aalala at gusto nating mailigtas agad si Ellie. Makipag-usap ka ulit sa mga tagapamahala ng paliparan. Subukang pabilisin pa ang alis natin," utos ni Zachary agad. "Naiintindihan," tugon ni Ben bago agad lumakad. Naguluhan si Marino at nagtanong, "Sadyang iniwan tayo ni Miss Lindbergh dito, kaya ba natin siyang hayaang mauna at huwag nang manghimasok para hindi siya magalit?" "Ano bang alam mo?" Galit na singhal ni Zachary. Agad yumuko si Marino at hindi na nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Ben at nagulat, pumayag silang payagan tayong lumipad ng kalahating oras ng mas maaga. Pero iyon na ang pinaka-maaga nilang magagawa. "Ayos na iyon," sagot ni Zachary habang naglalakad papunta sa boarding gate. Habang naglalakad, tinawagan niya ang mga pulis ng T-Nation upang humingi ng tulong. Kasunod niyang sumama sina Ben, Marino, at ang iba pa. Napansin ni Ben na kinakabahan si Marino, kaya ipinaliwanag niya, kabado si Mr. Noct dahil baka sa sobrang galit ni Miss Lindbergh ay mapatay niya si Sharon. "Anong dapat ipag-alala doon?" tanong ni Marino na tila naguguluhan. "Matagal na dapat patay ang babaeng iyon. Hindi sana nangyari lahat ng ito kung natapos na siya noon pa." "Ang babaw mo talaga mag-isip," sagot ni Ben na nakakunot ang noo. "Hindi pa ito ang tamang oras para patayin si Sharon. Ang mahalaga ngayon ay malaman kung sino ang tumutulong sa kanya." "Oo nga pala, kung mapapatay siya, mawawala na rin ang tanging lead natin," sagot ni Marino na tila biglang natauhan.
Madaling patayin si Sharon, pero ang utak sa likod niya ang tunay na problema, dagdag ni Ben. Wala pa tayong ideya kung sino yun kaya hindi natin alam kung ano pang mga panganib ang posibleng mangyari. Tama ka, pero bakit hindi na lang natin sabihin lahat ng ito kay Miss Lindbergh? Tanong muli ni Marino. Sa kasamaang palad, wala na tayong oras para doon. At sa sobrang galit ni Miss Lindbergh ngayon, siguradong hindi siya makikinig. Kaya kailangang magmadali tayo papunta roon, paliwanag ni Ben. Naiintindihan ko na, sagot ni Marino bago niya ibinaba ang ulo at nagdagdag, kaya pala palagi akong sinisigawan ni Ginoong Noct. Mukhang marami pa akong dapat matutunan. Mas mabuting tumahimik ka muna. Galit pa si Ginoong Noct, paalala ni Ben. Naiintindihan, sagot ni Marino. Palihim siyang sumulyap sa likod ni Zachary at biglang kinabahan. Bantayan niyo ang sitwasyon mula sa malayo. Huwag kayong kikilos ng basta-basta. Magko-koordina tayo pagdating ko dyan. Matapos pag-usapan ni Zachary ang sitwasyon kasama ang mga pulis sa T-Nation, tiningnan niya ang kanyang relo at nagmadaling pumunta sa gate. Sina Ben, Marino, at ang iba pa ay sumunod agad sa kanya. Samantala, nasa ere na ang eroplano. Tahimik na, ngunit hindi pa rin mapalagay si Charlotte. Masakit ang kanyang puso sa pag-iisip na nasa panganib si Ellie. Sa mga sandaling iyon, gustong-gusto na niyang pahirapan si Sharon at gutihin ito ng buhay. Sabi ng chismis, si Ginoong Noct daw ay malupit at walang pasensya, kaya bakit parang nag-aalangan siya pagdating sa pagharap kay Sharon? Tanong ni Morgan habang nakikipag-usap kay Lupin. Siguro dahil ama na siya ngayon. Ang pakikisalamuha sa mga anak niya ay baka nagpalambot sa kanya o baka may iba siyang iniisip, hinuha ni Lupin. Iba pa rin, naalala mo ba ang sinabi ni Ginoong Lindbergh noon? Dapat mabilis at marahas tayong kumilos kapag may problema. Walang mangyayari kung masyado tayong nag-iisip, sagot ni Morgan habang nagkakandamay sa pagsasalita. Siya, hinaan mo ang boses mo. Inis na si Miss Lindbergh, paalala ni Lupin. Oo nga, sagot ni Morgan bago agad na natahimik. Nakatingin si Charlotte sa labas ng bintana habang naglalakbay ang eroplano. Ang mga ulap ay unti-unting dumaraan, at ang kanyang mukha ay mahigpit na nakakunot na parang nanigas. Habang papalapit sila sa kanilang pupuntahan, mas nagiging malinaw sa isip ni Charlotte ang mga alaala. Naalala niya noon kung paano siya pinalayas ng pamilyang Noct at ang hirap na tiniis niya sa T-Nation. Lahat ng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga ginawa ni Sharon ay paulit-ulit na nagpapaalala kay Charlotte ng isang mahalagang bagay. May karapatan tayong magalit, at hindi dapat natin ito bitawan. Ang paghihiganti lamang ang magtatapos sa lahat ng ito. Ang pagpapatawad ay magbibigay lang ng pagkakataon sa ating mga kaaway para gumanti. Marahil dahil naramdaman ni Sharon ang puot ni Charlotte, bigla siyang nanginig paglapag niya sa Cold Bridge. Automatiko niyang niyakap ang sarili at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang napansing kakaiba. Nakalapag ka na, kaya pwede mo na kaming palayain. Wala namang saysay na isama mo pa kami, sabi ni Olivia na puno ng takot at pagdududa. Totoo naman, wala na kayong silbi. Sumenya si Sharon gamit ang kanyang mga mata, at agad na inagaw ng isang bodyguard si Ellie mula kay Olivia. Hindi, ibalik mo ang bata sa akin. Sigaw ni Olivia sa sobrang kaba. Lahat ay napalingon. Masamang tumingin si Sharon at binalaan, tumahimik ka kung gusto mong mabuhay. Anong ginagawa mo? Hindi ka patatawarin ni Charlotte kapag sinaktan mo ang bata, sabi ni Olivia habang nanginginig. Pak! Sinampal siya ni Sharon ng malakas. Umiinit ang ulo nito habang sinasabi, walang iya ka. May gana ka pa na pagbantaan ako. Mas mabuti kung palayain mo na lang kami at umalis ka. Hindi ligtas na isama mo pa ang bata, baka mapansin kayo, sabi ni Olivia habang hinahaplos ang namamagang pisngi. Hindi mo na kailangang makialam dyan. Hindi pinansin ni Sharon si Olivia at naglakad papunta sa parking lot. Ibigay mo sa akin ang bata. Ako na ang magdadala. May sakit siya, baka hindi niya kayanin ang biyahe, pakiusap ni Olivia habang sunod-sunod na naglakad. Ang ingay mo, patayin na yan, utos ni Sharon sa inis. Naiintindihan, sagot ng bodyguard bago hinablot ang buhok ni Olivia.
Hihilahin na sana niya ito palayo para patayin sa ibang lugar. Sandali, may mga pulis sa paligid, babala ng isa pang bodyguard. Lumingon si Sharon. Alam niyang medyo maluwag ang seguridad sa paliparan ng Cold Bridge, pero ngayong araw ay napakaraming pulis ang nagro-ronda. Naramdaman niyang may kakaiba, kaya tumingin siya sa paligid. Pero wala siyang nakitang kainahinala. Kung may mga tauhan sina Zachary o Charlotte dito, dapat ay umatake na sila ngayon, baka nga nag-iisip lang ako ng sobra. Para makasiguro, iniwan muna nila si Olivia sa kanyang kinatatayuan. Isama na lang muna natin siya, utos ni Sharon. Opo, ma'am. Agad na isinakay ng mga bodyguard si Olivia sa MPV. Umalis ang sasakyan mula sa paliparan at mabilis na bumiyahe patungo sa hindi kilalang lugar. Bigla namang nagsimulang magsuka si Ellie, na wala pa ring malay, sa katawan ng bodyguard. Inis na itinulak siya nito palayo at hinubad ang jacket bago linisin ang sarili. Agad namang binuhat ni Olivia si Ellie at marahang hinagod ang likod nito. Ellie, ayos lang. Andito ako, huwag kang matakot, aniya sa mahinahong tinig. Dahil 2 beses nang pinainom ng pampatulog si Ellie, ilang ulit na rin siyang nagsuka sa eroplano kanina. Wala nang laman ang tiyan niya kaya puro dilaw na apdo na lang ang lumalabas. Mapatla ang kanyang mukha, at tanging mga labi niyang kulay ube ang may kaunting kulay. Nangangatog siya habang humihina ang kanyang paghinga. Hindi na pwede ito, kailangan na nating pumunta sa ospital, pakiusap ni Olivia habang mahigpit na hinahawakan ang braso ni Sharon. Nakikiusap ako, dalhin mo muna siya sa ospital. Lumayo ka, sigaw ni Sharon sabay iwas ng braso, na halatang inis. Kapag may nangyari sa kanya, mawawala ang alas mo, pilit na pangungumbinsi ni Olivia. Kailangan mo siyang manatiling buhay at malusog. Nakikiusap ako, dalhin mo muna siya sa ospital. Lalong humihina ang katawan niya. Baliw ka ba? Kailangan pa ba iyon? Pampatulog lang naman yun. Huwag kang OA. Pakainin na lang natin siya pag nagising, sagot ni Sharon nang walang pakialam. Hindi, totoo itong sinasabi ko. Nakakainis ka na. Itapon niyo na yan palabas ng kotse, sigaw ni Sharon sa inis. Agad na inagaw ng bodyguard si Ellie at inihanda ng itapon si Olivia palabas. Hindi, pakiusap, huwag, sigaw ni Olivia habang mahigpit na kumapit sa upuan. Huwag niyo akong itapon, ako na lang ang mag-aalaga kay Ellie. Kapag namatay ako, kayo rin ang mahihirapan mag-alaga sa kanya. Ang kulit mo talaga. Itinaas ni Sharon ang paa para saktan si Olivia, ngunit biglang nagising si Ellie at napasigaw ng malakas. Natigilan si Sharon habang ang mga bodyguard ay nainis sa ingay. Agad na niyakap ni Olivia si Ellie at pinatahan ito. Ellie, huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Miss Peyton, gusto ko si Mommy. Umiyak na sabi ni Ellie habang hirap huminga. Tumigil ka sa kakaiyak, sigaw ni Sharon, ngunit mas lalo lang itong umiyak. Hindi na alam ni Sharon ang gagawin. Itinaas ng isang bodyguard ang kamay at tatampalan na sana si Ellie, ngunit pinigilan siya ni Sharon. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Agad na binaba ng bodyguard ang kamay. Ito ang panangga ko. Kapag nasaktan siya, lahat tayo mamamatay. Walang sino man ang pwedeng humawak o manakit sa kanya, malinaw. Sigaw ni Sharon. Opo, hindi na muling naglakas loob ang mga bodyguard na saktan si Ellie. Ikaw, patahanan mo siya ngayon din, utos ni Sharon habang inabot kay Olivia ang pagkain. Kapag napatahan mo siya, palalayain kita. Pero kapag hindi, ihanda mo na ang sarili mo sa kamatayan. Sige, bulong ni Olivia bago dahan daw ang pinunasan ng luha ni Ellie. Lumapit siya at bamulong sa tenga ng bata. Ellie, maging mabait ka muna. Huwag ka nang umiyak, okay? Kapag tuloy ka sa pag-iyak, magkakaroon ka ng lagnat. Kapag nagkasakit ka, hindi na natin makikita si Mommy. Kailangan mong magpakatatag habang hinihintay natin si Mommy na iligtas tayo, okay? Nakatago si Ellie sa yakap ni Olivia. Bagaman nanginginig pa rin siya, huminto na ang malakas na iyak at napalitan ng mahihinang hikbi. Magaling na bata. Heto, uminom ka muna ng tubig, sabi ni Olivia habang iniaabot ang bote sa bibig ng bata. Matapos uminom, mahina at garalgal na sabi ni Ellie, Miss Peyton, natatakot ako. Huwag kang mag-alala,
paprotektahan kita, sagot ni Olivia habang pinupunasan ang pawis sa noo ng bata. Kasalanan ko ito, patawarin mo ako, Ellie, hikbi niya. Hindi maintindihan kung bakit pero biglang nalungkot si Sharon sa nakitang tagpo. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana habang napaisip. Sa buong buhay niya, bukod sa sariling ina, wala pa siyang nakilalang tao na mananatili sa tabi niya ng ganong tapat at walang hinihinging kapalit. Wala, kailanman. Matapos ang matagal na biyahe, sa wakas ay nakarating din sila sa kanilang destinasyon. Isa itong villa na minsang tinirhan nina Charlotte at Mrs. Berry. 2 taon na itong walang nakatira at nakabenta sa merkado, ngunit walang nang ahas na umupo roon dahil sa isang malagim na insidente. Lumipat na rin ang mga kapitbahay. Tahimik at nakakatakot ang buong lugar. Pinili ni Sharon ang bahay na iyon hindi lamang dahil puno ito ng masasakit na alaala para kay Charlotte, kundi dahil sa pagiging liblib at walang katao-tao nito. Sigurado siyang iyon ang huling lugar na iisiping hanapin ni Charlotte. Bitbit si Ellie, pumasok si Olivia sa villa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang puno ng osmundas sa bakuran, ang mga halos tuyong succulents, at ang lumang sampayan. Naramdaman niyang pamilyar ang lugar na iyon sa hindi maipaliwanag na paraan. Habang naglalakad paloob, tiningnan niya ang paligid. Ang mga gamit sa sala, mga alikabok na nakapatong sa mga damit sa sofa, at ang mga kalat sa paligid ay patunay na dating ang tinirhan ito nina Charlotte at Mrs. Berry. Ellie, tingnan mo, dati dito nakatira si Mommy at si Mrs. Berry. Marahang hinagod ni Olivia ang likod ng bata, ngunit napansin niyang wala na itong malay. Basang-basa ang mga damit nito sa pawis, at mainit na mainit ang noo. Diyos ko, may lagnat si Ellie, sabi ni Olivia habang mabilis na tumakbo papunta kay Sharon. Nakikiusap ako, dalhin na natin si Ellie sa ospital. Hindi ako OA, seryoso ang kalagayan niya. Noong nahawahan siya ng lason ng kapatid mo, palaging mataas ang lagnat niya at hindi tumitigil sa pagsusuka. Nang gamutin siya ni Dr. Felch, doon lang siya bumuti. Pero ngayong uminom siya ng pampatulog, bumalik ang sintomas. Kapag tumuloy ito, delikado sa buhay niya. Natigilan si Sharon nang marinig ang sinabi ni Olivia, para bang nag-isip sandali. Nakikiusap ako, pakiusap, halos lumuhad na si Olivia at yamakap sa binti ni Sharon. Hindi tayo aalis, mariing sabi ni Sharon sabay tadyak sa kanya. Lumayo ka, huwag mo akong istorbohin. Kailangan siyang makita ng doktor ngayon din, kung hindi ay mapapahamak ang kalusugan niya. Sigaw ni Olivia habang nakaluhod sa sahig. Pakiusap, baka mamatay siya. Nakikiusap ako. Natatawang sinabi ni Sharon, natatakot ka lang bang patayin kita kapag namatay siya? Kaya mo ako pinipilit ngayon. Naiyak si Olivia. Ako ang may kasalanan. Niloko ko si Charlotte. Kung kinakailangan, handa akong mamatay kapalit niya. Ang hinihiling ko lang ay iligtas mo ang bata. Nakakadiri ka. Ang plastic mo, sagot ni Sharon na puno ng pangungutya. Ginagawa mo lang yan para iligtas ang sarili mo. Pero hindi na rin ako nagtataka, kasi kanya-kanyang diskarte sa mundong ito. Gayunman, inilapit ni Sharon ang kamay sa noo ni Ellie. Mainit nga ito at matindi ang lagnat. Kaya inutusan niya ang isang bodyguard na bumili ng gamot, ngunit halatang ayaw nito at nagreklamo pa. Matapos niyang pangakuan ng dagdag na bayad, pumayag din ito sa wakas. Sige, dalhin siya sa kwarto para makapagpahinga. Hintayin na lang natin ang gamot, utos ni Sharon. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono para tumawag. Hindi pwede, hindi akma ang gamot sa lagnat para sa kanya. Kailangan niya ng ibang gamutan. Kailangang pumunta tayo sa ospital, sabi ni Olivia. Isa pang salita at puputulan ko ang dila mo. Sigaw ni Sharon sa galit. Umalis ka dyan. Hindi na nang ahas magsalita si Olivia at tahimik na bumalik sa kwarto. Pinunasan niya ng basang tuwalya ang noo ni Ellie para mapababaw ang lagnat. Samantala, ipinagpatuloy ni Sharon ang tawag. Pagkalipas ng ilang sandali, may sumagot sa kabilang linya, isang mahinang boses. Hello, Daddy. Ako ito. Noong tumakas si Sharon, may lalaking nagsabi sa kanya na ligtas nang makakabalik ang kanyang ama sa bahay para magpagaling habang hinihintay ang paglilitis. Kaya sinubukan niyang tawagan ito. Ikaw, paano ka?
Nakatakas ako, mahinang sabi ni Sharon. Nasaan ka ngayon? Pwede ka bang makausap? Hindi ba minamanmanin ang telepono mo? Nasa ospital ako, mahinang sagot ni Taylor. Huwag kang mag-alala, hindi nakabag ang tawag. Kabanata 1,000 na po. Mabuti naman, makinig ka ng mabuti, Dad. May mga 70 milyon sa bangko ni Mom. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, kunin mo yun agad. Sapat na yun para sa isang komportableng pamumuhay. Saan mo nakuha ang perang iyon? Gulat na tanong ni Taylor. Hindi mo na kailangang alamin iyon, bulong ni Sharon. Nakatago ang card sa unan sa kwarto ko at ang password ay kaarawan ni Mom. Hanggang dito na lang muna. Ibababa ko na ang tawag. Napansin niyang lumagpas na sa 1 minuto ang tawag, kaya nagmamadali niyang tinapos ang usapan. Pero biglang nagsalita si Taylor ng may kaba. Sandali. Ano yun? Tanong ni Sharon. Kailan ang kaarawan ng nanay mo? Mahina ngunit sabik na tanong ni Taylor. Hindi ako makapaniwala. Napakawalang puso mo. Paano mo nakakalimutan ang kaarawan niya? Galit na sagot ni Sharon. Kahit malamig at mapusok si Sharon, ang kanyang ina ang kanyang kahinaan. Bilang kabit ni Taylor, hindi kailanman na ipakilala ng ina ni Sharon ang tunay niyang pagkatao para mapanatili ang reputasyon ni Taylor. Pero ginawa ng ina ang lahat para sa anak niya at isinakripisyo pa ang sarili para lang makabalik si Sharon sa pamilyang Blackwood. Palaging nararamdaman ni Sharon na nabigo niya ang kanyang ina, kaya hindi niya matanggap ang sinumang gagawa ng masama sa kanya. Tumatanda na ako, mahina na ang memorya ko. Ni hindi ko maalala ang kaarawan ng mga anak ko, pati na rin ang sarili kong kaarawan, pagtatanggol ni Taylor. Tama na, singit ni Sharon, 630527, galit niyang sagot. Nakuha ko na, tandaan ko na yan, tugon ni Taylor sa mahinang boses. Iba na ang tono niya, parang matanda at mahina na malayo sa dating makisig na lalaki noon. Patay na ba si Cynthia? Tanong ni Sharon. Oo, sa pagbanggit ng pagkamatay ni Cynthia, ramdam ang lungkot sa boses ni Taylor. Namatay siya sa lason na siya rin ang gumawa. Isang trahedya. Buti nga sa kanya, singhal ni Sharon habang nagngangalit ang mga ngipin. Karapat dapat sa kanya iyon. Sino ba ang nagsabing gumawa siya ng kasalanan tapos ako ang sisihin? Hindi mo dapat siya sinasabihan ng ganyan. Kapatid mo siya, pilit na saway ni Taylor. Hindi ko siya kinikilalang kapatid. Noon pa man nang mamatay si Mom, napansin ko nang may kakaiba. Ngayon, sigurado akong siya ang pumatay kay Mom. Ang tanga ko talaga. Ilang taon na ang lumipas pero hindi ko man lang alam na marunong pala siyang gumamit ng lason. Nang nakakulong ako sa likod ng bahay ng mga knock, narinig kong nag-uusap ang mga katulong at gwardiya na sinasabi nilang kawawa ang batang nilason. Noon, inisip kong si Zara ang may gawa noon. Akala ko, napakawalang puso niya para lasunin ang isang bata. Pero kanina, nang nagmamakaawa si Olivia, nabanggit niyang si Cynthia pala ang naglason kay Ellie. Habang inilalarawan ni Olivia ang mga sintomas ni Ellie, bigla kong naalala ang pagkamatay ni Mom. Kaya sinubukan kong tanungin kita. Matagal na iyon. Bakit ka pa bumabalik sa nakaraan? Buntong hiningang sagot ni Taylor bago baguhin ang usapan. Oo nga pala, hindi mo pa nasasabi kung paano ka nakatakas. Taylor Blackwood, sigaw ni Sharon. Ibig sabihin alam mo na noon pa na si Cynthia ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mom. Napatigil si Taylor. Hindi niya napag-isipang mabuti ang mga sinabi niya at napagtanto niyang nasilo siya ni Sharon. Walang puso kang demonyo. 11 taong gulang lang noon si Cynthia nang mamatay si Mom. Hindi ko akalain na siya pala ang pumatay. Pinaniwala mo akong dahil lang sa sakit na matay si Mom. Ilang taon mo akong niloko. Pinaniwala mo akong mahal mo ako, pero ginawa mo lang iyon para protektahan ang pipi mong anak. Ha! Ang mga babae ay tulad ng mga damit na pwede kong palitan kahit kailan. Pero kayong dalawa ay mga anak ko, at alam kong magtatagumpay kayo balang araw. Ayokong magpatayan kayong magkapatid, kalmadong sagot ni Taylor habang binibigyang katwiran ang sarili.